First on the list we have, of course, from TV5, Miss MJ Marcori. Hi, Miss MJ. Hi! Congratulations, Will Bea! Grabe, sobrang successful ng inyong partnership. But of course, I want to ask, from the success of G-Son and now Glow era, kamusta yung transition nyo as, of course, no, co-actors? Ano yung mga, kinailangan yung i-improve at ano yung mga kinailangan yung i-retain dito sa inyong, project na ito? Yung mga kasama po namin lalo sa mga, sa likod ng camera, mahalos same po yung DOP namin, sa Direct Vic, and siguro, halos kasi sa GC parang tayo yung dalawa lang. Laging tayong dalawa yung kasama sa scene. So, dito po sa Lola, at least dito po may parang second lead po. May second love team po na kasama ko si Sia at si Dito. So, yun po yung at least may ibang love team or may ibang romance na nakikita. Yun po yung iba po siguro. Tsaka MJ siguro po yung preparation. Kasi di ba it's different kasi G-Salt was an adaptation eh. So siguro yung mga viewers, ganyan yung supporters, they kind of know how the story will go. May structure, may skeleton na eh, di ba? This is an original series, an original concept, ganyan. So siguro mas yung preparation din, especially with my character, parang pati physically, yung preparation kasi kada take, kapag may mga ibang persona, kapag may ibang personalities, parang 6 na switch, 5 switch, 3 switch. So medyo yung kumbaga yung kailangan mo ng endurance sa lahat ng eksena kasi ang daming nangyayari. So siguro yung clarity lang din. And I think with the help of Direk and si Steven, yung DOP namin, parang mas mas nag-guide na okay, para sa ganitong personality, talagang kumbaga, may give and take ng opinion, ng feedback, para mas maging distinct yung bawat personality. So siguro yung preparation po, more of nandun. More of for the role. Congratulations, guys! All the best! Thank you so much, Miss MJ. There you have it. Up next, we have from Philippine star, Miss Dali Ann Carabahan. Hi, Miss Dali. Boses mo na mami ko. Kasi kita. Anyway, congrats. After the success of G-Salt, hindi ba kayo na-pressure to outdo yourselves dito sa Lul? Siyempre po may pressure po kahit pa na since Lul nga is an original. G-Salt kasi may mga readers na, may mga fans na nag-aabang. Ito, this is something new na i-offer namin and we're not really sure kung talaga magugustuhan nila or nasa taste ng mga tao yung isang story ni Dali. So, may pressure pa din po talaga. Hindi siya nawawala. So, yun po. Ako, tita, every project talagang may pressure po, talagang may kaba. Kasi syempre kada proyekto naman, iba po siya talaga. It's a different story, different project, different characters, ganyan. But I think more of, bukod po sa kaba, yung excitement nandun din. Kasi syempre, sobrang nakikita ko yung support din online, yung mga sinasabi rin ng mga fans, and they're really very excited for it. And yun po, mas excited din ako mapanood nila kasi it's such a very colorful world. Yung mundo ni Isa at ni Estong, very colorful, very eventful. So I'm really very excited po na mapanood. Thank you, tita. Thank you so much, Miss Dali. Here we go. Up next, we have from Radar PH, Kiko Escuadra. Hello po. Hello po. Hello. Congratulations. Hello po. First of all, na-mention nyo kanina yung support ng fans. Anong reaction nyo nakikita nyo yung ganitong karami na pupunta talaga sila para sa inyo? How do you feel? Overwhelming, siyempre. Lagi kada may ganang event, lagi nila parang lalagpasan pa, na-exceed nila lagi yung mga ginagawa nila. And
Hindi nga ganun katagal yung announcement nitong mall show. So mabilisan lang talaga. Pero still, dito sila, sumusuporta sila, nagpakita talaga sila to show some love and support. At yung love na yun, maapaw sa ibang mga tao, sa inyo dito. Kaya grabe, sobrang overwhelming. Thank you. So ako po, sobrang grateful lang po talaga. Katulad ng sabi ni Wilbert, it's really very overwhelming in a good way. And parang at the same time, syempre kahit po paano, nandun yung pressure, but in a good way din naman. Kasi, like, they show so much love, they give so much love, they give so much support. Kahit anong physically, sa social media, they pitch in financially to give support din sa lahat ng mga pinupuntahan, sa lahat ng mga ginagawa namin. And syempre yung pressure ko would always be there because we want that. Gusto namin na kahit pa paano ma-bring back, mag-give back namin lahat ng pagmamahal na binibigay nila. And siguro ano rin po, it motivates us. Ako personally, it motivates me, it inspires me because the fact na may naniniwala po sa akin, may naniniwala at sumusuporta sa amin, di ba? Ibig sabihin, we're doing something good and it drives us to do better and to always be better every day. Thank you po. There we go. Beautiful answers from both Wilbert and Bea. But now let's proceed with from Inquirer, Jessica and Evangelista. I'm Jessica. Hello po, congratulations po. Ang question ko lang po, paano po nakatulong yung pag-work niyo sa Golden City Reef Tomorrow dito po sa Lovely Lots? And may special stories po ba kayo while shooting this na masishare niyo po sa amin? I mean, syempre, malaking bagay na nagtrabaho sa G-Shot. So, mas komportable kami sa isa't isa, sa madaming bagay, sa trabaho, sa scene, sa lahat. So, alam na namin yung uncomfy or comfy sa isa't isa. So, marunong na kami mag-consider at alam namin yung strength din ng isa't isa. So, feel ko dahil doon, napapalabas namin yung best namin always sa actors. So it's, parang wala namang special, like, memory. Siguro ang pinaka-tumatak lang sa akin is, may isang eksena kami na ang haba namin ginawa po. Kasi kada shot, di ba direct? Kada shot, di ba may wide shot, may close-up, may mid. Kada shot, iuna kayo ng wide shot, tapos change personalities. Tapos after nun, close-up, change personalities ulit. So parang ito something, pinag-uusapan namin nung DOP, parang, ay ngayon pa lang natin natapos, ay isang eksena pa lang pala yun. Kasi it requires so much time and effort to finish a scene. But for sure, maganda. I'm looking forward din po na mapanood yun. So yun, and ngayon kasi parang since most of the team nga, even si Direk, DOP, the camera operator, si Moore, ganyan, parang tinginan na lang kami, alam na namin yung parang alam na namin na okay, medyo good mood siya, ay okay, happy siya. Kapisado na. Oo, ay okay, parang siya, hindi muna ako nagsasalita kasi baka medyo mainit yung niya. Ganon. It's such a relief actually. I feel so relieved na sila yung kasama namin. Kasi katulad ng sinasabi ko dati sa G-Shot pa, dream team talaga eh. Si Direk, yung team ni Steven, yung talagang dream team. So kumbaga, to bring in the dream team with us, diba? It's such a relief and it's such a pleasure talaga. Thank you and congratulations. Thank you po. Parang sa amin, kumbaga parang may sense of familiarity na sa isa't isa na parang, okay, gets ko na siya, gets na niya ako. Yes. Mostly. Kasi may mga taong bago pa rin naman sa set, diba? Pero yun. There we go. Thank you so much. Of course, we have from TV5 Digital, Mona Belinario. Hi guys! Hello! Congratulations! Siguro Wilbert, what makes this series more special than their previous projects? And how did you prepare? Kasi dito may DID ka or multi-personality disorder. It's a sensitive topic, but how did you prepare? Nag-research ka ba about this disorder? Yeah. Especially about this project siguro, parang tagal na ng last time na nag-comedy ako na talagang full comedy. Kasi parang sunod-sunod yung horror ko, it's horror project. Tapos G-Shot, medyo light comedy lang. Here,
talagang full comedy, tapos yung na-eksena ko pa si Jenna Gibbs, si Sergiano, tapos si Vito Cruz, Vito Quizon, isa sa anak ni Sir Gandol. So talagang yung dynamics namin, mali, sorry. Ginawang kalsada. Okay, Quizon. So yung dynamics namin, mabilis na lang kasi tingin lang kami, ad-libs, mabilis lang. So it's fun to make parang like sa mga eksena sa comedy, it's fun na may mga kasama mo talaga, alam mo na yung ginagawa nila. Ako po yung preparation. Yes, I read some articles about it, ganyan. And kahit yung, I think yung team din po, sa creatives, ganyan. Meron po kaming doctor that kinonsult ng Viva, nag-guide talaga even with the scripting, and we met Doc as well. And nag-reading po kami actually. Tapos parang nag-mention din siya na medyo refrain from this. I think we should add this element sa story, sa eksena kasi we want, even if it's a fictional world, of course, we want it to be realistic pa rin naman. And it's a very sensitive topic. And sana ito pong sana itong series din na to maging way din siya para sa mga viewers, para sa casuals, para sa lahat to be more aware, to be more informed that there are people who go through this they're not pero they're also human. It's just that they have this own world. So they should also parang they deserve also the same level of respect, the same level of pangunawa. Yun po, sana maging informative din siya. Kasi it's such a very relevant topic din po, di ba? Ayun. Thank you po. Yes, thank you so much. So parang it's hitting two birds with one stone. Yes. Parang na-entertain ka na-educate ka pa na, oh, there are people like this. Na we need, na parang mas okay na nasa mainstream media din. At napapag-usapan. Representation. Thank you so much. Next, we have from a random Republica, Miss Kate Adahar. Hi, Miss Kate. Good evening. First question po kay Derek. Kumusta po yung pressure now that may captured audience na yung Wilbur compared to Jesus? Mas nakaka-pressure siya kasi there are things that I wanna do here sa series na different from Jesus. And at the same time, bagong story, so I hope mas parang accepting din sila na in a way na mas rom-com ang dating niya. May quirkiness, but at the same time, I'm not shying away from the discourse of the ID. So that's the pressure here na may proven tayo na love team, pero anong bago? Anong kakaiba sa series ito? At the same time, dealing with serious issue, pero I'm not making fun, making light of it. Kailangan pa rin siya na contextualize siya sa story, na effective pa rin na there's this discourse about this DID and mental health, and paano ba magmahal ng isang tao kung marami sila? Wow! Salamat, Direk. And for Wilbea, ang dami niyong napapakilig. Pero ano yung mga bagay na nagpapakilig sa inyo from another person? And also, ano yung qualities na hinahanap niyo in someone special? Ano po, sorry, yung last Yung pangalawa, ano yung qualities na hinahanap niyo sa someone special? Siyempre yung mga maliliit na bagay, basta talagang maliliit na bagay na alam mo about the person, yung parang mga favorite food, favorite na pinapanood, diba mas, kasi like, nagbibigay talaga ng time makilala yung isang tao, na parang, alam mo pala yun na ganun yung gusto ko. So parang, nakakilig yung nag-observe talaga na yung mga bagay na nagpapasaya sa isang tao. Yun, and then, qualities of course, yung maalaga, supportive, and understanding, yun siguro. Ako po, I love good conversations. Yung parang, alam mo, hindi kayo mauubusan ng pag-uusapan, and hindi alam mo yan, yung parang, yung pareho kayong may matututunan sa isa't isa. Kasi ang boring, di ba? Na parang, what do you feel? Gusto ko yung parehong may matututunan, and gusto ko yung
Ayun, siguro yung genuine, yung present, marespeto, and ayun. Thank you po. There we go. Maraming salamat. Happy mga fans talaga. Thank you so much. There we go. Ay, direct? Ano ka na? Ikaw direct, anak. Ikaw nga direct. Oo, sa'yo direct. Hindi naman nag-apply sa akin eh. Ano ako, nakikinig ako sa workmates na who do their work. To do their work. Oo, yung work lang. Ganun. Work lang. Professional. Professional. Thank you so much. Miss Kate, maraming salamat. Now, let's have from Manila Standard, Jasper Marquez. Congratulations sa mga students for working well and kay Direk. Ano yung, my question is, ano yung bagong na-discover niyo sa isa't isa while doing this project na hindi niyo pa na-discover while doing Golden Scenery? Ako parang walang bago. Well, kasi yung pag-start po ng series, parang nakakatatlong taping days pa lang kami actually, to be honest. But, parang wala namang bago. Siguro, patagal ng patagal, mas napuprove lang that parang, so okay, before I thought he's like this. And then ngayon, he's like that pala talaga. Parang ganun po. Wala namang bago like certain quality. Matagal-tagal, for 2 days ko kami magkasama sa G-Shoot po niya. So, I think, parang wala din naman magbago. Yun lang, parang nasasanay lang na magkasama. When it comes to your character, si Ismael at Lisa, gaano sila ka-different or kaparang sa totoong Bella at Lisa? Gano'n po kapareho? Kasi pito po yung pito po yung personalities niya. So, parang lahat naman po sila may traits that connects to Bea. Pero yun, parang wala po akong ma-pinpoint na specific trait din. Kasi nga, iba-iba yung traits nilang pito. So, ayun. Pero lahat naman sila, kumbaga may nakikita na Bea-ness. Sa akin naman po, siguro yung loko-loko na trait siguro ni Eston. At yung, down bad, medyo down bad is Eston. Siya, give all, but give mahal. Thank you po. Super down bad ka din talaga kapag nagmahal, di ba? O nagpakita ng love sa isang tao. Kaibigan, trabaho, kapag-es. Kabing-vergada. Yes. Okay. Next, let's have from, he's a TikTok content creator, Street Scooper RJ.